Inyong kapatid kay Kristo, ang kapatid na Jomel Arsenal, ang inyo pong host ng Gospel of Music Ministry, maglilingkod sa inyo sa isang unique na programa sapagkat sa mga oras na ito meron tayong special guest. Kaya napapansin ninyo, ang ating background ay unique at malawak. No? Nandito tayo sa isang parang farm, no? Parang farm. Maraming mga green, no? ng mga dahon. Meron tayong isang guest na atin pong i-interview. Atin pong aalamin ang kanya pong mga testimony. Isa po itong dating dalaga, ngayon ay binata na, no? Mga minamahal na mga kapatid. At kung sa Bisaya pa ay bayot, mga kaigsura, no? At mga kapatid. Ito po ay ginawa natin na isang interview dahil marami tayong mga followers o mga taga-subaybay sa ating programa sa Gospel Music Ministry na kaparihan niya noon o kaparihan niya noong siya ay bakla pa, unong siya ay bayot pa, no? Sa Bisaya pa, mga kapatid. At nais niyang mag-share ng kanyang testimony kung paano siyang binago ng Panginoon, paano transform ang kanyang buhay mula sa kanyang makamundong pagkabuhay noon, sa kanyang kalayawan, iba't ibang mga barkada, mga iba't ibang bisyo, at kung paano siya binago ng ating Panginoon. Welcome natin ang kapatid na Fredgel Maniago. Kapatid na Fredgel, magandang araw. Ako po ay magpapakilala sa aking sarili. Ang inyong nakita po ay hindi na po ito dating tawag sa akin noon, Fredgelita, Bayotita. Marami po ang mga pagbabago ang aking isasabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Yeah. So, marami po mga kapatid ang nabago sa kanyang buhay. Ang kapatid na Fredgel, ang tawag sa kanya noon ay Fredgelita, Bayotita. Ay, bakit ganun ang tawag sa inyo noon? Kasi ang mga viewers, noon kasi, ang aking buhay, napakalandi ko talaga. Para talagang ang aking mga kananang, aking mga kamay, nababali. Ang aking mga lakad ay parang uod. Ganyan po. Para akong lasing noon. Yan ang tawag sa kanya, nandito na si Fredgel, alias Fredgelita, Bayotita. Ayun. So dahil ikaw noon ay bakla, kaya ang tawag sa iyo ng mga tao ay Fredgelita, Bayotita. Bayotita. Kasi yung salitang Bayotita galing sa salitang bakla, no? Opo. Bakla. So, yan ang tawag sa kanya noong araw dahil siya ay bakla. Ano naman ang pakiramdam mo kapag tinatawag ka noon ng ganong klaseng katawagan? Noon, talagang I'm so very happy. I'm proud kasi pag sinasabing Fredgelita, babae yan. Opo. Kasi yung aking damdamin, sa bata pa ako, hindi, ang aking talagang sentro, ang mga lalaki. Noong bata ka pa habang ikay lumalaki, yes, ang sentro ng buhay mo yung mga lalaki. Pero, dahil sa aking edad na amura lamang, hindi ko pa na-express, hindi ko pa ipapalabas na talagang type ko. Nandito lang yun sa aking isip. Isipan, Nang meron na akong edad, nandoon na. Magka-hi, hello, ganyan-ganyan na ako. So, habang ikay lumalaki, ibig sabihin ay dumarami ang iyong mga kaibigan na mga laki. Nagkakaroon ka ba ng boyfriend noong araw? Noon, ang aking edad ay wala pa. Pero nang nag-age na ako ng pataas, 15, 16, doon na nagsimula ang aking parang hindi na ako mapalagay pag hindi ko siya makita. Parang mawala ako sa daigdig eh. Yan dahil, yan kasi ang nasa isip ko na ako talaga ay babae. Nasa isip lang pala. Isip ko lang yan, isip. Pero yung isip na yan, parang ginaano ko ng aking sarili. Pinapanindigan ko na hindi talaga ako lalaki. Parang palagay mo, babae ka talaga. Yun ang aking palagay. So, noong panahon na yon, kapatid na Fredgel, sa iyong buhay na yon, na parang umiibig ka sa lalaki, na parang hindi pwedeng hindi mo siya makita, ikaw ba noon ay naglilingkod na sa Panginoon? Talagang since birth, I'm a Seventh-day Adventist. Pero hindi ko alam kung ano talaga ang motibo sa pagiging Adventist. Ayun, Basta ako ay nabuhay lamang na ang aking ama ay nagsisimba na ng araw ng Sabat, marami ng bawal, at hindi ko alam, lahat ng mga kanang bawal na sinasabi ng aking magulang, sinusunod ko yon. Kasi
una, yung nabasa ko sa Ten Commandments, sa ikalimang utos, honor your father. Yan. Oo, Yun. and mother. Oo. Napasok ko yun sa aking isip na pag anong sabi ng aking magulang. mga magulang, susundin ko Yan, opo. para maghaba ang buhay ko. Yan. Yun, mabait ako. Mhm. Pero ang hindi nila alam Mhm. na meron palang panganib sa aking damdamin. Ayun, no, panganib talaga. Panganib, no? dahil- Oo, kasi kakaiba. Dahil hindi ko Oo. pa alam na ang aking sarili, ako'y ginawa ng Panginoon na lalaki, Adan talaga. Oo. Pero ay bakit naman iba ang nasa loob ng katawan O ko? yun, oo, yun ang parang struggle mo sa buhay. Yan, struggle Na ko. ikaw ay ipinanganak na Adventist sa iyong family, subalit sa iyong buhay, sa iyong pagkatao ay merong kakaibang nilalang. Oo, yun. Oo. Dahil ang nilikha ng Panginoon ay Adam and Eve. Yes. Walang nilikha ang Panginoon na Adam and Steve. Ano? Wala. Oo, Adam and Eve. Oo. So doon sa iyong buhay, hindi ka ba nag-struggle? Hindi ka ba nahirapang sabihin sa iyong mga magulang na ikaw ay bading o bakla? Hindi, kasi ako, nag-aalis ako sa bahay. At hindi nila hawak yung mga galaw ko. Ayun, oo. Kaya magagawa ko ang lahat, lalong-lalo na kung sa kami na lang dalawa ng aking napupusuan. Oo. So, ang dapat naming gagawin ay kanang dapat pero ang aming magagawa karumal-dumal talaga. Ayun, oo. So, ibig sabihin, talagang lumalaki ka na nandun yung struggle mo sa buhay. Ngayon, dadako tayo doon sa papaano ka binago ng Panginoon noong talagang pinanindigan mo na ikay lalaki pala at hindi babae. Paano ang steps nung nangyari na yun? Una, yung habang ako ay alam ko naman na meron akong mga kaibigan na nagsasabi na talagang huwag mong gagawin yan kasi andyan yan sa kanang Bible. Ang ginawa ng Panginoon, lalaki at babae lamang. Yan, opo. Walang mga third generation, Wala. walang mga fourth. So doon ako nagkanang confuse. Para nagising ka doon, oo. Sabi ko, ay bakit ang sarap ng buhay ng mga lalaki? Sarap ng buhay namin. Nagmamahalan kami. Nagmamahalan kami. Sabi ko sa kanya, lahat walang makapigil sa ating dalawang relasyon. Pero sabi ko, merong talagang nagkarang udyok sa akin. Ako'y isang batang masunurin. Sumusunod ako sa mga magulang. Sabi ko, sundin ko kayo ang kanilang payo. Doon, alam nyo pa kung ano ang nagano sa akin? Ang itim na aklat. Sabi ko, ano ba yung mga itim na aklat? Hindi ko yung mga itim na aklat. Bible pala yun. Ayun, oo. At doon meron nagkanasabi sa akin, mga liman, mga pastor, mga sa simbahan, na magbasa ka ng Biblia. Sabi ko, hindi ako maniwala. Kung merong makikita sa kanang Bible nga, ang mga bayot o mga kanang bakla ay hindi makapasok sa kanang katarian. Siguro hihintuin ko. So kumbaga parang china-challenge mo na kung may mabasa sa Biblia na ang mga bakla o yung nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki ay tatanggapin mo. Parang hihinto ka na doon sa yung ginagawang parang kalandian, sabi mo nga. Sabi ko, kaya kong paghihintuin kasi mabait naman ako, sumusunod naman ako basta meron lang akong mabasa. Kumbaga ibig sabihin, hindi mo pa talaga alam no na yun ay bawal at yun hindi alam kasi. Ay pinagbabawal ng banal na kasulatan. Yes, hindi ko talaga alam. Oo nga naman, kasi kahit ng panahon ngayon ay marami namang mga nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at nagtataka tayo ba't dumadami, hindi naman nanganganak. Yes, hindi. Kaya doon ako na anak ng ames sa aklat. Sa ko, banal na kasulatan. Kasi naglaki kasi ako noon, I don't know how to read the Bible. Ayun, Basta kayo nagsabi lang ang magulang ko, bawal, susunod din ako. Opo. Pero sa mga kanang bawal na yon, hindi ko masusunod kasi wala sila sa akin. Hindi na yun naituro, hindi nabasa. Hindi nakanabasa. Ayan. Nang nagtaas ng aking edad, doon sinimulan ko. Ayun. At alam nila kung anong teksto. Ayun. So, paano mo nalaman iyon na yun pala ay talagang bawal at saan mo nabasa yun ng talata sa Biblia? Kasi sa aming charts, mayroong mga contest. Ayun. Sabi niya, sige, isang memory verse, magbasa ka. Ako rin, nagbabasa. Ano pong memory verse? Sabi sa akin, 1 Corinthians 6 verse 9. Basa din ako. Sabi ko pa noon,
ay, babasahin ko mga kaibigan. Mhm. Ganyan ako, ha? Oho. Oo. Mhm. Ono Corinto. Tawa sila kasi. Oo, bakla eh. Kasi pag merong bakla daw, Oo. masaya talaga. Masaya, oo. Kaya siya, minsan, ay ano ka ba, bakla-bakla? Mhm. Hindi, sabi ba, so, alam ba ninyo na andyan sa First Corinthians, mga magnanakaw, Yan. mga nagalasing, Mhm. mga Diyos-Diyosan, Sumasamba. pagdating sunahan, Mm. mga bayot. Oh, mga bayot. Term na magbisaya, Mga bayot, bayot. pero Oh. sa kanang Tagalog, Bakla. bakla. Sabi ko, doon ako nag-guilty sa aking sarili. Sarili, oo. Pagkakaya na guilty ko, Mhm. ang mga bakla, kasi pag sabing bakla, Mhm. mga masama ang gawain noon. Oh, masama, oo. Sabi ko, ang aking lalaki, araw at gabi, alam nyo na, hindi ko lang nasasabi kasi ang kanang gabi, parang yan sa mga nagpapakasal. Mhm. O, sabi ko, ang gawain natin, karumal-dumal. Mhm. Talaga, doon ako na siya. Yun, opo. Pagkatapos noon, doon, araw at gabi, nag-struggle ako. Struggle, oo. Oo, sabi- Dahil nilalaban, mula ba nung nabasa mo yung talatang unang Korinto, Oo. ang kapitulo 6, 9 at 10, nagsimula na doon yung struggle mo na nilalabanan mo yung pagiging bakla. Yes. Opo. Sabi ko, hindi naman ako lasinggiro. Yes, Okay, oo. Hindi- makapasok ako. Correct. Hindi ako nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Hindi rin Ano kayo? magnanakaw, oo. Magnanakaw, hindi ako hindi. Sa magnanakaw, magnanakaw din ako talagang super. Oo. Bakit ako magnanakaw? Dahil idadatong ko sa aking lalaki noon. Ay, ganun? Yes, magnakaw ako ng ano, pagkatapos, Mhm. hindi Bibigay naman sa alam. lalaki? Ibibigay ko. Aba, para oo. ang lalaki, ma-inlove din sa akin. Aba, oo. Naku naman itong mga lalaki, napakawalang hiya talaga. Pero ngayon lalaki na ako, hindi Ay. naman lahat walang hiya. Oo, Kundi oo nga. yung mga Oo. lalaking Mga... mayroong takot sa Diyos. Yan, Pero yung amen. walang takot sa Diyos, walang hiya, tigidig, sabi pa nila. Doon ako Opo. nag-ano. Oo. Nag-struggle. So, simula noon, ano ang mga hakbang na ginagawa mo para malabanan mo yung pagiging bakla mo at maitindig mo yung pagiging lalaki na nilikha ng Diyos? Yun, sabi ko, anong gagawin ko? Mhm. Magkanang tulog ako, nandito pa rin sa akin na mahal na mahal ko yung lalaki. Lalaki, opo. Oh, kasi yung lalaki din, Mhm. pag merong ka ng pera, mahal na mahal ka din. Aba, oo. Binibigay ganun nila. daw yun eh. Oo, binibigay ng mga lalaki ang anong gusto ng mga yung mga Oo. third generation, Oo nga. mga LGBT. Yan. Doon nag-ano ako ng kanang payo. Mhm. At sabi ko, ano bang gawin ko? Sabi niya, hindi ka niyan makaalis kung hindi unahin mo ang Panginoon. Ayun. Oo. Sabi ko, ano pa hindi naman makita yung Panginoon? Mhm. Yun, nabasa ko rin sa 1 Corinthians 5:17, pray without ceasing. Oh, First Oo. Thessalonians. First Thessalonians. Yan, oo. Ang aking ginagawa, siguro mga 20 years, grabe ang aking pag-ano. Pero mabuti na lang at hindi ako namatay. Mhm. Kasi pag namatay ako noon, meron akong lalaki, Mhm. hindi talaga ako makakanang pasok. Mhm. Oh. So, ang ginagawa mo noong araw, na nung nag-start ng struggle mo, na nilalabanan mo yung pagiging bakla, yung pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, pinipigilan mo, at itinindig mo yung pagiging lalaki, ang start mo pala doon ay pag-pray. Oh, yun ko, nagdasal ako, Lord, kanang bago ako makakanang tulog na, sana Lord, hindi na ako, kahit ma-inlove man ako Lord ng mga kanang lalaki, ako lang ang magsaset sa aking sarili Lord. Mhm. Hindi ko na ipapalabas na mahal ko siya. Mhm. Oh. At pagkatapos, mabuti naman nakikinig ako sa mga health natin, sa mga health, meron kasi ang Adventist, meron kasi New Start. Yun, oo. Sa New Start, 'di ba, ang N is nutrition. Mhm. Binabantayan ko yan ang nutrition. Yan. Kailangan ang pagkain natin mga fruits and vegetable. Mhm. Tapos exercise araw-araw. Yes. Motorol. Oo. Tapos ang is, kailangan magkanang-bilad sa kanang Yes, ang araw. light. Oo. Opo, Tapos oo. ayan. Tapos D. Doon ko na what is the temperance? Yun, Doon ko temperance. talaga ipinasok na para hindi ako magkakasala. Mhm. Kailangan May meron pagpipigil. akong pagkanang pigil. Kung halimbawa, mahal ko siya, tatatak sa aking isipan, letter T. Temperance. Hayaan ko na yan. Oo. Lalaki, So, lalaki. lalaki. Hindi na ako sabi ko sa kanya. Lalaki din ako. Hanggang ngayon, sa aking struggle, sa kaawa ng Diyos, mga 5 years na, wala na akong, wala na akong steadying minamahal. Ayan. Oo. Dahil gusto ko na makapunta ng langit. Ayun. Kasi kung hindi ko gusto na makapunta ng langit, siguro, hanggang ngayon, meron pa. Ayun. Lahat ng mga ma-inlove ko, bibigyan ko ng Ng mga... masisilaw din yan. Oo nga. Oo. Kaya sabi ko, what is eternal life? Ang eternal life pala ay dyan magsisimula ang iyong struggle. Mhm. Alam natin na tayo ay makasalanan. Mhm. Pero sinisikap ko na pagdating sana ng
ng Panginoon, hindi ako makasala. Ayun. Yun. Kumbaga, Sa tulong ng- madatnan ka ng Panginoon na walang dungis. Walang dungis yun lang. Ayan, opo. Kaya So, araw at gabi nagadasal gid ako. talaga. nagpe-pray, ayan. So, alam naman natin, mga kaibigan at mga kapatid, na grabe ang struggle sa isang LGBT member, kagaya ng kapatid na Frigel, na kanyang nilalabanan ang pagiging bakla para siya maging matatag na isang lalaki na nilikha ng ating mahal na Panginoon. Kaya isa sa kanyang technique para ito'y matindigan niya ay manalangin. Yes. Sapagkat sa Biblia, kapatid na Frigel, ang sabi ng Panginoon, manalangin na walang patid, di ba? Walang Sabi patid, ng unang Thessalonica. Ang sabi din ng ating Panginoon na watch and pray, magbantay at manalangin. Yes. Sapagkat malakas ang Kaaway. espiritu, mahina ang ating laman. So diyan ipinakikita, marami tayong mga taga-subaybay na ganyan din ang buhay. Napakahirap at grabe ang struggle, pero ang isa sa technique ng kapatid na Frigel para maka-overcome ka ay mag-pray, no, mga kapatid. At kapatid na Frigel, sa panahon na ikaw ay nandoon na yung nagpipray ka na nilalabanan mo na, ano na yung mga ginagawa mo sa iglesia? Ikaw ba ay nagpa-participate sa mga activities sa church na? At ikaw ba ay kinalimutan mo na yung dati mong buhay at patuloy ka ng namumuhay kasama ang Panginoon at nakikisangkot sa mga gawain? Yes. Nang nalabanan ko na yon, pero sa aking nagano ako sa pagsimba, hindi ako mag-absent kung merong mga pagpupulong. Opo. Kung lahat ng mga dyan may simba, Merkulis, Bernes, Sabado, EY program, active talaga ako. Kailangan natin na maging active tayo sa church para lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay mo, makaano ka. Mabalampasan. Yeah. Malalampasan mo. At ang kanaisipin lang natin, ang buhay na walang hanggan. Yan. Kasi yan ang aking palaging iniisip, ang buhay na walang hanggan. Ayun. Kaya kung tayo ay mag-iisip sa Panginoon, i-print lang natin ang Panginoon. Ayun. Huwag nating iwakli kahit ilang segundo. Kasi pag mawala yan na isang segundo lang, no, ang Satanas, sige, pumunta ka na doon. Sige na, kung pahala. Pero sabi ko, Satanas, ipaglaban ko ang buhay na walang hanggan. Iyan, amen. Kasi pag nandyan ang Panginoon sa atin, lahat ng mga pagsubok, kaya mo yung Ayan. alabanan. Correct. Kasi ako sabi ng aking mga friend, bakit ayaw mo na ka sa amin? Noon parang kikilaw-kilawin, nagkakain-kainin mo kami. Pero bakit ano ka ba? Nagkanampari ka na ba? Nag-ano ka na ba? Nagpasto ka na ba? Naku, hindi. Ako isang membro lamang na sumusunod sa itim na aklat. Ayan. Sundin lang natin ang banal na kasulatan, kasi pag yung nasunod mo ang banal na kasulatan, ang Panginoon kailangan friend nato ang Panginoon. Yan. Araw, hindi lang araw-araw, every second. Huwag mo talagang anuhan na makapasok ang ating kaaway. Yan, huwag pahintulutan. Huwag pahintulutan. Yan. Kasi pag hindi mo na maisip ang gana ng Panginoon sa iyong buhay, wala na. Correct. Oo. Mawala ka. Mahulog ka sa tukso. Matintal ka, no? Oo. Makatukso ka. Oo. Pero kung halimbawa talagang hindi na makayanan, kasi merong time din na makatukso ka, pero kanang mabuti na lang kasi ang banal na Espiritu ay nagpapaano talaga. Nagpapaalala. Pag andyan na, parang ka, dihado ka na. Bakit? Dahil ang Holy Spirit, Parang aware ka na, nandiyan ang Holy Spirit at saka, nag-guide sa iyo. Ang nakapalakas din sa akin yung 7-7 prayer. Ayun. Oo. Di ba ang hingin sa 7-7 prayer, dapat sa ating buhay ngayon, ang Holy Spirit. Correct. Yan talaga na hindi tayo paglayuan ng Holy Spirit. Kaya mag-7-7 din tayo, kasi yan ang ating pag-asa na sa pagbalik ng Panginoon, tayo handa. Yan. Handa tayo. Opo. Marami tayo, kapatid na Frigel, na mga viewers, na mga LGBT members na sumusubaybay sa atin. Anong may papayo nyo sa kanila, lalo na yung mga nag-struggle din? Dahil mayroon kasing video tayo na in-upload dyan, mayroon kasing kinasal, no? Itong last month lang, na lalaki sa lalaki. Nung ikinasal, ang sabi ay, I pronounce you husband and husband. Yeah. Walang wife. Kaya pareho man lalaki, husband and husband. And then pinaghalik sila. Ngayon, sa bagay na yun, kapatid ng Frigel, ay maraming galit, marami din namang ipinagtanggol sila. Anong may papayo mo doon? Kasi may mga bakla tayo ng mga viewers na ayaw din sa ganong gawain. Kasi kahit hindi sila Adventist, hindi sila naglilingkod sa Panginoon, pero
ang tingin nila sa bagay na malaswa. Lalaki ba naman sa lalaki? Yes. Anong may papayo mo doon sa mga taong galit sa Biblia na mga LGBT member at patuloy na ginagawa yung kanilang kalaswaan? Ang may payo ko lang sa mga, alam mo, nagkaroon naman ako daan. Kasi Dati, meron oo. akong isang oraw napakalakas ng kanang ulan. Opo. Tapos nagda-drive ako. Mhm. Nako. Pag ko sa shed, merong nagkaway-kaway sa akin. Mhm. Tapos ako naman siyempre, hindi niya alam na ako din katulad niya. Ay, tayong dalawa lang. Hipipo siya sa akin. Kasi ganyan naman ako noon, naghipipo ako. Sabi ko, friend, hindi mo ako kilala. Pinag-anuhan ko siya, pinagpayuhan ko siya. Alam ko naman na talagang ganyan din ako noon. Di na na siya. Medyo nailang siya. Opo. Ay, ganun pa siya. Ay, kanang bakit ka na? Kasi alamin mo, kung hindi lang ang buhay na walang hanggan. Gusto kong ipatuloy kasing ganda ako kasi siya maganda yung bakla yun. Tapos naglagay ng mga chinsanso, mga uling. Ganyan. Ganun din ako. At pagkatapos sabi ko, magbasa ka lang ng kanang Bible. 1 Corinthians 6 verse 9. Yun talaga, guilty talaga ako noon. Sister ako tawag sa kanya. Guilty talaga ako noon kasi hindi pa na makapasok sa kanang yung mga masasama. 'Di ba? Ang mga kanang bakla. Ako noon napakasama ko talaga. Bakla. Ang sabi ng Bible, alam ba ninyo na ang mga masasama ay hindi makapasok sa kanang Diyos? Mga manalasing, mga tagsunod Diyos, mga bakla. Okay lang siguro kung bakla ka na hindi ka gumawa ng masama. Yes, hindi ka nakipagrelasyon. Nakipagrelasyon, yung ka lang, walang problema yan. Kasi ang iligtas ng Panginoon, makaibigan, yung gawain natin na walang bahay dito sa kanang mundo. Correct. Kahit man ka ng bakla, okay lang basta hindi ka magrelasyon. Kasi walang gender na hindi maligtas. Lahat ng tao ay maligtas. Kasi darating ang Panginoon at ang kanyang iligtas yung mga gawa at ang sabi ko, ganun? Nako, kaya nag-stop na ako sa mga lalaki. Kaya na ako. Sabi, lalaki na, ay, tapos siya, nakonsensya siya. Ay, salamat din na sa inyong mga kanapayo. Ang aking pagkasalita, malumanay. Kasi kung pagalitan mo yan, sabihin mo, mangulang hiya ka, mga salot kayo dito, huwag natin gawin. Lalayo yan. We have something to honor. Honor kahit bakla ka man, kahit ka na ang tumboy. Ang tumboy, hindi natin sila ipaglait kasi ginawa din tayo ng Panginoon. Hindi ikundina, kundi irespeto. Irespeto natin. At i-reach out natin sila. Yes, ating tanggalin para sa ako. Kaya para sa akin, kaya ako, talaga ako nagpa-interview kasi gusto ko na tayong lahat ng mga tao sa mundong ito ay maligtas. Kaya ako, every day and night, we have, akong ang anong tuhod ko. Morning and evening naglulod ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon para yung aking dasal na Panginoon, sana pagdating mo makanaabutan mo ako na ang aking mga gawa ay karapat-dapat yung harapan. Ayun. Kasi noong una, ang aking mga kananaang gawain, karapat-dapat yun ng impyerno. Kasi mga lalaki, dinalaswa ako. Dinalayog ko yan. Lalong-lalo kapag kayong nalang dalawa. Giba yan ang mga Giba yan basta. Hindi lang naman sa magiba talaga yun. Kasi alam mo naman, dahil wala ka pa sa Panginoon. Sa kanang Panginoon. Kaya akong encourage, samtang meron pang panahon, hindi pa nagbalik ang Panginoon, magbasa ng kanang Bible at magdasal kayo na ang inyong puso ay hindi na kayo matukso sa mga kapwa natin. At mabago ng Panginoon. At walang ibang makabago. Kahit ako, hindi ako, si Pastor, sila kundi ang Panginoon lang. Amen. Kaya I'm proud to love to Jesus. Kaya nga, bakit? Dahil sa kanyang aral, sa banal na kasulatan, doon ko lang natagpuan na napakaganda pala ng andyan ka sa Panginoon, Pastor. Amen. Lahat ng mga trials na ma-overcome yan. Correct. Talaga. Ayan. So, mga minamahal na mga kapatid, nakita natin ang ganda ng conversion story, ang testimonya ng kapatid na Fridgel sa kanyang buhay. Grabe ang kanyang karanasan. Mga minamahal, grabe ang mga kalaswa ang ginawa niya noon. Kahit na siya ay
lumaki, no, na kasama ang kanyang family na naglilingkod, subalit yung kanyang buhay malayo. At nakita natin kung paano binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Tama ang kapatid na Fredgel, walang tao makapagbabago sa atin liban sa ating Panginoon. Sapagkat tayo, mga minamahal na mga kapatid, mga instrumento lamang, no, para i-reach out ang katulad ng mga kapatid na ito. At kaya niyang i-testimony at tindigan kung paanong binago ng Diyos ang kanyang buhay. At kami ay friends sa Facebook, aking nasubaybayan ang kanyang mga post na talagang siya very active, no, sa mga evangelistic meeting na ginagawa. Andun yung kanyang support sa mga hiking, nandun siya, sinusuportahan niya mga kabataan, at sa mga tinatawag nating camping. At last week lang, kapatid na Fredgel, no? 1 week. 1 week yun, at nandoon sila sa camping at siya ay sumusuporta doon. Nakita natin yung kanyang focus para hindi siya matukso sa lalaki, para hindi siya tinatawag nating matukso sa mga bagay-bagay na magpapalayo sa kanya sa Panginoon. Ang focus niya ay ang paglilingkod, mga minamahal na mga kapatid. Sa ating mga taga-subaybay na mga LGBT member, hindi pa sarado ang kaligtasan, kapatid na meron Fredgel. pang panahon. Yes, there's still time, there's still chance, no, na lumapit sa ating Panginoon at tanggapin lamang ang katotohanan na ang nilikha ng Panginoon, lalaki at babae. Yes. No? Kailangan lang natin ang conversation, tayo sa Panginoon lang tayo. Yes. Kung makaya natin, iyakan natin ang Panginoon na tayo makakanang bago. Yes. Na yung pagkababae nating puso, Mhm. kahit ako ngayon, babae pa rin ang aking kananang puso, pero pinag-ano ko yan na hindi na ako magpapatukso. Nilalabanan mo. You have something struggle. Samtang tayo ay naghihintay, lahat naman tayo ay makasalanan. Yes, opo. Pero ang the best lang, friend lang natin ang Panginoon. Yan, oo. Kasi lahat ng mga pagsubok, makayanan natin. Gusto ko na sanang magpakamatay noon, Pastor. Opo. Dahil iniwan ako ng pinakamamahal ko. Aba, oo. Pagdating pumunta sa Manila, pagdating mayroon ng asawang anak, hindi ko na alam gagawin kung tatalon ako sa kasi mataas yung bahay namin. Pero kay as an Adventist, wala na lang. Sabi ko, Lord, ano ko na lang sa iyo. God will help me. Nakalimutan ko na siya. Ngayon, Ayan. friend na lang kami. Ayan, Wala yun na. ang maganda. Kasi, Opo. sabi ko, meron na akong Panginoon sa aking Buhay. buhay. Ayan. Hindi na ako ang predilitan noon na walang Panginoon. Yan. Ngayon, gusto ko nga araw, walang ang Panginoon ay nasa aking kanang puso. Yan. Kaya gina-encourage ko kayong lahat, mga ano man dyan, basta ang pagdating ng Panginoon, tayo ay makita niya na ang ating buhay ay maglakad tayo kasama ang Panginoon. Ayan. Salamat, no, kapatid na Fredgel Maniago, sa iyong panahon na inilaan para sa isang conversion story na ito, sa isang testimony kung paano binago ng Diyos ang kanyang buhay. Mga minamahal na mga kapatid, ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay, ano man ang inyong pong karanasan, gaano man ito kasama, gaano ka man kamakasalanan, kapag iyong ilapit sa Panginoon inyong buhay, kapag iyong isuko, kaya kang baguhin ng ating Panginoon. Merong pag-asa kapag ikay lumapit sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, nawa na blessed kayo, nakinabang, naging inspirasyon ninyo ang testimonya ng ating kapatid na Fredgel Maniago sa kanya pong conversion story. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, ang kapatid na Diomel Arsenal, ang nagsasabing, patuloy kayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Ano man ang hamon sa buhay, malalagpasan at makakayanan kung si Kristo ang ating kasama.